Smuggle, 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 smuggle. Para sa Rated X numero 46, Canton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement, ang muling sumasa inyo para hatiran kayo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illegal tobacco trade. At tinapundakuan ang ating headlines. Tokhang usok, honesty is the best policy. Kung may tinatago kayong smuggled yosi, buti pa ay isurrender nyo na. Yan po ay programa ng PNP para hilingin, katukin ang mga nag-iingat ng smuggled cigarettes na isurrender nyo na yan. At sa isa pa nating headline, aakalain mong isda, yung pala'y illegal na yosi ang dala-dala, ang karga-karga. Kaya tuso man ang matching na paglalalangan din. At isang daing ng sari-sari store owner na biktima siya ng peking yosi. Ang modus ng ahente kuno, ibinulgar sa Facebook. At para po sa ating infographic of the week na inyo naman pong masusubaybayan sa X sa Smuggling, facebook.com/X sa Smuggling, narito po ang ating napili. Smuggling at sea, X yan! Alam niyo po kasi very porous daw po ang ating mga borders. Kaya marami pong nakakalusot. Kadalasan, dinadaan po yan sa Mindanao at tinatransport po yan sa Visayas. Gaya na lamang po ng balitang ito. Huling balita ho ito, pinakamainit po ito. Dahil kamakailan lang ho ito, ilang araw lang nakalipas. Nang masabat ho ang 3.8 million na halaga na illegal na sigarilyo dyan po sa karagatan ng Ilog, Negros Occidental. Alam niyo po ba na ang mga sangkot dito ay mga mangingisda? Galing pa ho ng Isabela, Basilan. Overnight trip lang daw ho yan eh. Magagaling ho kasi yung ating mga maglalayag. Kahit po yung mga mangingisda, nakakarating po yan ng Visayas. Ayun, nakita ho dahil po sa intelligence report na intelligence effort ng Ilog Municipal Police Station kasama po ang Philippine Coast Guard, miyembro ng BIR ng Revenue District 78 ng Negros Occidental ay na-intercept po ang may 155 master cases ng illicit white cigarettes. Yun po ang description, illicit white cigarettes. Kaya timbog ho ang 4 na katao. Sino-sino po yung mga 4 na katao na yan? Mga mangingisda ho yung karamihan. Meron pong isang construction worker. Meron pong mangingisda. At meron din pong isang Malaysian national. 2 mangingisda, isang construction worker, at isa pong Malaysian national ang nadakip sa Barangay Diki, Barangay Diki, Isabela City, Basilan. Nadakip po sila sa Negros Occidental dahil may lulan po ang kanilang bangka ng 7,750 rims o 155 master cases na nagkakahalaga ng 3.875 million pesos. X po yan! Itong mga alipores ng smugglers, yung mga nahuhuli, meron pong mga interesting stories behind. Tulad na lamang po ng isang lalaki na nagkakamada sa gilid doon ng kalsada. Nangyari, nadaanan ho siya ng pulis. Kaya ayun, timbog po ang isang lalaki sa Sultan Naga de Maporo habang nagkakarga ng kahon-kahon ng mga sigarilyo doon po sa isang mini truck. Narito po ang ulat, courtesy of Police News Network. Tinatayang nasa 1 million pesos
pesos halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga tauhan na Sultan Naga Dimaporo Municipal Police Station sa Barangay Corillo, Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte nito lamang ika-10 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Muammar M. Sulog, hepe ng Sultan Naga Dimaporo Municipal Police Station, ang suspect na si alias Al, 30 anyos, driver at residente ng Zamboanga City. Bandang alas 4 ng hapon, habang nagpapatrolya ang mga tauhan ng Sultan Naga Dimaporo PNP, nang makita nila ang isang nakaparadang mini truck na nagkakarga ng mga kahon sa highway. Nang biripikahin ng mga pulis na nagpapatrolya ay tumambad sa kanila ang mga kahong-kahong smuggled cigarettes. Inaresto naman ng mga otoridad ang naturang driver para sa kasong paglabag sa RA 8424 o Tax Reform Act of 1997. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan. Pinuri naman ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director ng Pro-10, ang Sultan Naga Dimaporo PNP para sa matagumpay na pagkakakumpiska at paghuli sa sospek. Mula dito sa Northern Mindanao, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ito pa isa. Sa Palawan naman. Sa Palawan, takuha natin ang Palawan. Ang istorya po nito, may daladalang search warrant yung pulis kasi nabalita sa kanila o nakatanggap sila ng impormasyon na isang boarding house, ibang maliliit na parang kubol na pinauupahan, puno daw ng sigarilyo, kahon ng sigarilyo yung loob nun. Nangyari, wala ho yung tao na nakapangalan dun sa search warrant. Kaya nangyari, minatatnan ho silang isang mama doon. Sabi nung mama wala akong kinalaman dyan. Hindi po akin yan. Nung pumunta ho sila dun sa kwarto ng mama, may nakita hong dalawang master case ng sigarilyo doon naman sa taong yon. Kaya yun po ang dinakip at yung hinahanap ay nakapuslit. Sa bahay ang hintayan ng search warrant ng mga personnel ng PNP Maritime Group at City PNP sa Kalye Alisangco, Purok Kaakbayan, Barangay Tinigaban, Puerto Princesa City, Palawan noong ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Bernie N. Saldet Jr. sa patnubay ni Police Brigadier Jonathan A. Cabal, Direktor ng PNP Maritime Group. Kasama ng operating team ang isang search warrant ay nilabas ng Regional Trial Court ng Puerto Princesa. Sa naturang operasyon, matagumpay na nasamsam ng mga otoridad ang 493 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 1,660,400 pesos. Arestado rin ang taong sinasabing nag-iingat ng mga iligal na sigarilyo. Nag-ugat ang pag-apply ng search warrant matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na may mga nakatagong iligal na sigarilyo sa nasabing lugar. Ang impormasyon ay naging patayan para sa mabilisang aksyon ng PNP Maritime Group at City PNP. Ang naturang operasyon ay sinaksihan ng mga opisyal ng Barangay Tinigiban at mga representante mula sa media. Ang presensya nila ay nagbigay ng transparency at integridad sa proseso ng operasyon. Lahat ng mga nakumpiskang ebidensya at ang naarestong suspect ay dinala na sa headquarters ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group para sa tamang disposisyon. Tuloy na iniimbestigahan ang kaso upang malaman ang lawak ng operasyon ng smuggling ng sigarilyo sa nasabing lugar. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Minsan iniisip ko di ho naman sa pagmamaliit kasi nahuhuli driver, nahuhuli construction worker, mangingisda. Ang tanong saan kaya kumukuha ng puhunan kung milyon-milyon yung mga nakukumpiska? Ang mga individual personalidad na sangkot dito. Yan din po ay mga katanungan kung paano po nagkakaroon ng puhunan yung mga nagbabaka sakali sa Facebook. Dinidisplay pa nila na marami silang stock. Siguro nasa aabot ng 300,000, 500,000 yung stock nila. Meron kaya silang ganung kalaking kapital agad
ganun kalaking kapital agad, nagsisimula pa lang sila. Sila po yung mga nire-recruit na nagtitinda sa Facebook ng sabon, cosmetics at iba pa, pero biglang pumihito sa vape. Napalitan natin dito na informasyon is very vital. Maglalabas po ang NCUP, malapit na po ito, nasa development stage, na reporting app. Kung kayo po ay nakasaksi o nakakasaksi kayo ng smuggling, may duda kayo na isang kapitbahay ninyo ay nag-iingat ng mga pinagbabawal na sigarilyo, illegal na sigarilyo, o nakasumpong ho kayo ng isang vape shop na masasabi nating wala sa Philippine Vape Law ang kanilang operation, malapit sa eskwelahan, maaari po natin maaari nyo na po yung i-report pag na-develop na po itong app natin pong kinukumpuni sa ngayon. Para sa ganon, maibsan din po yung mga reports na natatanggap ng NCUP, hindi po na-a-actionan yan, dahil hindi naman po tayo talaga reporting outfit, pero dahil kapag yan atin naman po yung ina-actionan o atin po yung binibigang tugon na magkaroon po tayo ng sapat na instrumento at nang sa ganon, yung mga sumbong ninyo ay makarating po sa mga kinauukulan very soon. At atin naman pong dakuan ang isang miyembro ng Philippine Army. Kala siguro niya hindi siya matitimbog dahil Philippine Army siya. Isang 54 anyos na miyembro ng Philippine Army ang timbog. May daladalang 1.432 million na illegal cigarettes doon po sa kanyang sasakyan. Kaya yung nang madaanan po o makadaan ho siya sa isang checkpoint, naharang po siya, tinignan. Ayun, may tumambad na napakaraming sigarilyo, 25 master cases ang karga-karga. Yun po ang kanya pong lulan ng kanyang SUV. Lulan ng kanyang SUV. Ayun. Ayun. Sa Zamboanga, Sibugay, nahuli po ang isa pong military personnel, Philippine Army member, dahil po may lulan po siyang illegal na sigarilyo noong Hulyo 9 lamang. Sadya po napakarami yata ng mga natutukso, nasisilaw sa potensyal na kikitain dahil sa kanilang bawal na gawain. Dahil sa Lipa City, nasa kote ng NBI ang isang frozen food store na nakitaan po ng mga peke. Iba po yung smuggle daw. Iba rin po yung peke. Ang galing-galing nilang gumawa. Kaya ayun, nasa kote ang isa pong frozen food business sa Lipa City noong Hulyo 9 lang. Ang involved ay isang frozen food blah blah blah, nakalagay na ho yan dito, hindi ko nababanggitin, dahil po sa illegal sale and distribution of counterfeit cigarettes. Meron pong nakita na mga rims ng Marlboro Red, Fortune Green, ano pa ito, Fortune Blue. Kaya po yan ay nakarating agad sa NBI at agad naman pong inaksyonan. Sa isa pong buy-bust operation, test buy ng 2 rims ng Marlboro Red. Bawal yan dong, frozen foods ang tinda mo, paano ka nauwi sa pagtitinda ng peking sigarilyo? At dahil sa peking sigarilyo, hinaing ng isang sari-sari store na na-scam. Ibinulgar po niya sa Facebook. Wala ho siyang masumbungan dito na lang sa Facebook niya nilabas ang kanyang hinagpis ng ma-scam siya ng mga ahente kuno ng Marlboro. Kaya sabi dito, kung sino man po ang nakakakilala sa lalaking ito o kung may aalok po sa inyo ng sigarilyo na XX ang brand, huwag po ninyong i-entertain at huwag maniwala sa mga promo nila. Kasi syempre, hinihikayat nila, iniinganyo yung mga sari-sari store, meron promo, pero nakamotorsiklo lang ho yung ahente. Wala akong ganyan na ahente ng Philip Morris. Ang alam ko, mga dikotse yan. Hindi po yan yung mga
meron pong box lang sa likod at magpapanggap po ng ahente. Huwag po kayong magpapaniwala sa ganyan. Ano po? So, sabi, dahil yung unang items na ibibigay sa inyo ay hindi fake. Pero sa susunod na pagpunta nila, peke na at kukuhain ang loob ninyo para mag-purchase pa ng marami sa kanila dahil sa mga promo-promo nga nila. Kung pumunta po sa inyo ang mga yan, mas mabuting ipagbigay alam sa malapit na barangay hall o police station. Modus po nila, lalo na po yung lalaking na yung nakamotor, nagpapanggap po ng ahente ng XXX company pero peke po ang sigarilyo nila. May una pong lalaki, sabi dito sa Salaysay, na mag-aalok sa inyo kapag nag-purchase kayo sa kanila, after 1 or 2 hours may babalik na nakamotor at sasabihin siya ang supervisor ng XXX company na yan. So ito po ay isang awareness, no? Para po sa mga katulad kong may tindahan kasi target nila ang mga tindahan. Meron po palang programa ang PNP na patterned after the Tokhang nung panahon ni Digong Duterte. Kumbaga isusurrender mo yung illegal na kalakal mo at nang sa ganon ay maiwasan mo yung mahuli ka pa at makalaboso kapag hindi mo sinurrender. Binibigyan po ng pagkakataon yung mga may hawak na illegal cigarettes na sumurrender o isurrender na nila ang kanilang mga tangan-tangan o yung mga tinatagong illegal na sigarilyo at nang sa ganun ay maiwasang mahuli at makalaboso. So yan po ang tinatawag na tukhang usok. Ano po ba ibig sabihin ng tukhang? Tok-tok hangyo sa Bisaya pa. Tumutok-tok o kumakatok kami sa inyong bahay at nang sa ganun ay pakiusapan kayo na isurrender na ninyo ang inyong mga tangang-tangang illegal na sigarilyo. So sa Zamboanga del Norte, meron pong isang may nag-iingat ng illegal cigarettes ang nag-surrender at sinurrender niya ay nakakahalaga po ng 3.8 million. Narito po ang ulat galing po sa Police News Network. Sasagawa ng mga operasyon kontra smuggling cigarettes o tokhang usok bilang bahagi ng demand reduction approach sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sari-sari store at pagtukoy sa mga nagbibenta ng smuggled na sigarilyo, pinangunahan ng mga tauhan ng Zamboanga del Norte Provincial Intelligence Unit kasama ang FERZ PMFC, CIDG Sambo Norte, PFU, ay tuluyang i-turn over ng isang individual ang tinatayang 3.8 milyong halaga ng smuggled cigarette sa Purok 4, Poblasyon, Sibutad, Zamboanga del Norte. Nito lamang 8 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Wilmore D. Dumagat, Chief PIO ng Zamboanga del Norte Provincial Intelligence Unit, ang nag-turn over ng smuggled cigarettes na si alias Ron, 34 anyos, may asawa at residente ng Purok 4, Poblasyon, Sibutad, Zamboanga del Norte. Sinurrender na nasabing individual ang 50 cases ng Tumon cigarette, 3 cases ng Winsboro, 6 cases ng Mighty Green, 9 na cases ng Marble na may total na 68 cases at may tinatayang halaga ng 3,896,400. Ang mga isinurrender na sigarilyo ay dinala sa Persian PMFC, Sikayab Dipolog City para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Ayan demand reduction approach. Sa vaping mo yan, kailangan i-report po ninyo. Antayin lamang po ninyo yung app na kapag yan ay inilabas na, malaya po ninyong ma-report at i-reroute po ng app mismo doon po sa DTI, sa BIR at sa iba pa pong mga ahensya na tutugis doon po sa mga illegalista ng vape business. At sa ating panghuling ulat, assorted smuggled yosi tiklo po sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang interesting story po dito ay yung buong tinago nila yung mga master cases sa styrofoam para mag-animoy mga isda ang lula nila sa likod ng truck. Kaya nahuli ho sila sa checkpoint at sa isa pong masinsinang intel report. 55 master cases po ang nahuli
na animoy karga nila ay isda. Narito po ang full report galing po sa Icon News. Wala nin lampos ang plano sa mga smugglers sa smuggled cigarettes bisan pa man kung gipalawom kini sa kahon sa isda apan naharang yapon kini sa mga kapulisan dito sa National Highway Purok Kamangahan, Barangay Curbada, Tukuran sa Buanga del Sur sa may alas 3:20 Hulyo 11, 2024. Ngila ang mga dinakpan nga si Ricky Vivaria, 41 anyos, minyo, driver ug residente sa Purok Campo Islam, San Pedro, Pagadian City, ug si G. Alin Acabo Mabuting, 23 anyos, single, driver ug residente sa Purok Abukado, Paglaom 2, Tuburan District, Pagadian City. Nakumpiska sa mga otoridad gikan sa mga dinakpan ang 55 ka master cases sa gituang smuggled cigarettes nga mobalor sa 3,151,500 pesos uban ang gikargahan niini nga usa ka Kia Bungo. Adi sir kini nahitabo ang mga nagkadaiyang unit sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint operation aron pagmonitor sa smuggled cigarettes sa maong lungsod. Sa pagkakaroon, ang mga nakumpiskang sigarilyo nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs samtang ang mga dinakpan temporaryong gipaslak sa Tukuran MPS alang sa hustong disposisyon. Alang sa Daily News Icon Balita, kini si Everard Sabinay reporting. Maraming salamat sa News Icon para sa balitang yan. Ayan, maparaan ho talaga itong mga alipores ng smuggling. Kala nila makakalusot. Ayun, nangyari. 3 million mahigit na smuggled cigarettes kumpiskado maging yung sasakyang ginagamit. Ayan, na mga naging ulat ho natin na nalikom, na sinipi ng Rated X para po sa inyong kabatiran. Samahan po ninyo ako sa susunod na episode ng Rated X para po sa mga pagbabalitang inyo lamang pong natutunghayan at inyo pong matutunghayan dito lamang sa Rated X. Smuggle.